Bukol at sugat sa ulo ang inabot ng isang estudyante sa grade 4 sa Labag, Ilocos Norte. At yan ay matapos tamaan siya ng kutsara na ibinato umano ng kanyang guro. Ang kwento ng ina ng bata, dumurugo pa ang ulo ng anak niya nang umuwi galing eskwelahan. Agad daw pinuntahan ng ina ang guro pero nauwi raw sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Giit daw ng guro, maingay ang mga bata. Kaya niya nagawang mambato at malas lang daw ng bata dahil siya ang natamaan. Nagkaayos din ang kabilang panig matapos pamakitan ang punong guro. Nalulungkot nga ako na nangyari ito. Ang advice ko sa mga teachers habaan ang pasensya at mahalin ang bawat bata. Matapos ulanin ng batikos ay nagsorry na ang isang banyaga na nagdetalye sa isang video ang mga dahilan kung bakit ayaw niya raw sa Pilipinas. Hindi raw niya sinasadyang mapanakit o makapanakit ng damdamin ng mga Pilipino dahil sa ginawa niyang video. Narito po ang pagtutok ni Julio Segovia. Naging usap-usapan ng video na ito ng isang Amerikano na kumalat sa internet kamakailan. Ang titulo, 20 Reasons I Dislike the Philippines. Ang mga bagay na hindi raw fun in the Philippines, inisa-isa niya. Gaya ng mga comfort room na walang tissue paper. They're not comfortable. They're uncomfortable. At lubak daw sa kalsada na ang solusyon ay pagtatakip ng drum. Sa dulo ng video, ganito pa ang kanyang sinabi. The Philippines is a beautiful place at the end of the day. It's filled with over 7,000 islands, friendly people. The food isn't so good. It's a bit noisy, and it's really dirty. So if you're planning on staying for an extended period of time, be prepared to be pissed off. Kaliwat ka ng batikos ang inani ng video sa Facebook, Twitter at iba pang social media. Ngayon, ang bida sa naturang video na si James o Jimmy Siska, nagsorry na. Deeply sorry that I offended the Philippine nation and more specifically the Cebuanos that have been so nice to me over the years. Paliwanag ni Siska, hindi raw niya intensyong makapanakit sa videong ginawa. And I'd just like to start by saying that the video that I hosted was never made to attack or put down or to hurt or to let down some of the people in this wonderful and beautiful nation. Hindi rin daw niya inakalang didibdibin ng marami ang nilalaman ng kanyang video. It saddens me that so many people took it to heart, took it so serious versus it just kind of the show was just made to point out obvious things that any other person probably would acknowledge and say to themselves or say to their friend, but obviously not take the steps that I took and put it in a video. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Muling pumirma ng kontrata sa GMA Network ang 24 oras anchor at Executive Vice President at COO ng GMA Kapuso Foundation na si Mel Chanco. Kasama sa contract signing sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Algozon, President and COO Gilberto Arduavid Jr. at Executive Vice President Felipe S. Yalong. I cannot think of Channel 7, lalo na sa primetime news natin, without Tita Mel. Bukod sa marami niyang kontribusyon sa ating mga programa, nandun din siyempre ang kanyang pagiging muka at puso ng ating foundation. Hindi raw masusukat ang naiambag ni Mel Chanco sa larangan ng pagbabalita kung kaya't karangalan na mananatili siya sa Kapuso Network. Para naman daw kay Mel, wala na siyang maihiling pa sa kanyang pagiging kapuso. They have given me so much trust. I've never felt so wanted and so needed and so loved in all the years in my career, except here at GMA. So this is really
ito na ito na ang home ko eh. Ito na talaga. Kinilala naman ng FemaleNetwork.com si Mel Tiangco bilang isa sa 100 Amazing Filipinas. Ngayong International Women's Month, isa siya sa mga itinanghal na Warriors for a Cause. Dahil na rin sa kanyang pagtulong sa pamamagitan ng GMA Kapuso Foundation. Ang Kapuso reporter at anchor na si Cara David, kabilang naman sa listahan ng Trailblazers o mga babaeng naghahatid ng katotohanan at pagbabago. Chika Minute! Very happy si Eugene Domingo matapos magwagi bilang People's Choice for Favorite Actress sa online voting ng 6th Asian Film Awards. At kahit di nakamit ang Best Actress Award, tila doble pa ang naging panalo ni Uge nang halikan siya ng sikat na aktor na si Andy Lau. Makichika kay Kata Tibayan. Walang mapagsidla ng tuwa si Eugene Domingo matapos manalo bilang People's Choice for Favorite Actress sa 6th Asian Film Awards sa Hong Kong kagabi. Habang nasa entablado, umiral pa rin ang pagiging komedyante ni Eugene at napatawan niya ang ilang bigating artista sa Asia. Again, my name is Eugene Domingo. Yes, I am very famous. Tila na starstruck pa si Uge nang halikan siya ng aktor na si Andy Lau ng Hong Kong na tinanghal bilang People's Choice for Favorite Actor. They asked me, who will we vote for Best Actor? We do not know anyone from Hong Kong. So I said, why don't you vote for Andy Lau? See? See? Si Andy Lau yung katabi niya. Naku, Diyos ko, nawala nga ako sa sarili ko. Sinamantala ko na. Marami ang humanga kay Eugene sa pagganap niya sa indie film na Ang Babae sa Septic Tank, kung saan nakuha rin ang nominasyon ang screenplay writer nito na si Chris Martinez. Alay daw ni Eugene ang karangalan para sa lahat ng sumuporta sa kanya sa online voting, lalo na sa mga kasamahan niya sa industriya. Sa sobrang kasiyahan, baka raw itabi pa niya sa pagtulog ang nakuhang tropeyo. Pero ibibigay daw niya ito sa kanyang alma mater, ang University of the Philippines. Sa akin lang naman kung talagang ang panalangin ko kung makakauwi ako ng tropeyong ganito galing sa Asian Film Awards, talagang hindi ito akin. Ito ay para sa ating mga kababayan sa Pilipinas. I really want to bring honor to our country. Panalo tayo. Sa inyo ito. Wagi rin ang Pinay actress na si Charmaine Buencamino bilang Best Supporting Actress sa kanyang pagganap sa pelikulang Ninyo. Pinasalamatan niya ang kanyang asawa na kanyang lucky charm. Kabilang din sa mga nominado ang sikat na Thai actor na si Mario Morer sa Best Supporting Actor Award. Nagkwento pa nga ito na bibisita uli siya sa Pilipinas para sa shooting ng kanyang bagong pelikula. Excited na raw siya makakain muli ng mga putahing Pinoy tulad ng adobo. At posible raw na magstay siya rito ng kalahating buwan at pumunta sa Boracay. Many people told me it's so beautiful. Yeah. I love you, my Filipino fans. I love you very much. See you in 2 months? See you in 2 months. How long are you going to stay? Katatibayan updated sa showbiz happenings. Nagkaayos na sina Maricel Soriano at ang mga dati niyang kasambahay na nagreklamo sa aktres nung nakaraang taon. Una rito ay nagsumbong ang dalawang kasambahay na sinaktan at hindi raw sila pinasweldo ni Maricel. Pero matapos daw ang mapayapang pag-uusap ay nagkasundo na ang dalawang partido na tapusin na ang nangyaring hidwaan. Ang insidente ay bunga lang daw ng hindi pagkakaintindihan dahil sa bugso ng kani-kanilang damdamin. Ngayong summer, di lang dapat fashionable ang forma, kundi komportable din. Ano nga ba ang mga in and out ngayong tag-araw? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Marami ang excited na sa bakasyon at patunay ang summer is more fun in the Philippines. Dapat swak din ang inyong Japorms. Ayon sa ilang eksperto, para maiwasan ang alinsangan at huwag nang mahimatay sa gitna ng tirik ng araw, dapat breathable o pwedeng pasukin ang hangin ng inyong damit. Baduy na raw ang tight-fitting, metallic colors at makakapal na tela ngayong summer. Pati ang mga metal at malalaking mga alahas, itabi muna raw.
Mainit kasing tignan kapag nasa arawan. 100% cotton daw ang thumbs up fabric kapag tag-init. Kung mag-aalahas man, siguraduhing subtle at understated ang iyong jewelry. Para mas stylish kung magsuswimming, importante ang fit kaya pwede na ring simulan ang pagdadiet at exercise. You should be comfortable kasi if you're comfortable, then it shows na you're confident, and if you're confident, it shows na you're beautiful. Hindi pa rin mawawala ang matitingkad na kulay at bulaklaking damit, mapalalaki o mapababae. Ayon sa isang international company na nagdidikta ng Color of the Year sa fashion industry, tangerine daw o shades of orange ang mamamayani sa 2012. Pero ang pinakaimportante raw na tip, dapat komportable ka sa iyong suot at siguraduhin lulutang ang inyong personalidad sa inyong mga outfit. Nelson Canla sa Katutok, 24 Oras. At yan po ang may init kong chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Congratulations, Carmela. Salamat, Miguel. At ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.